Hello, magandang gabi mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ah, so napanood niyo naman yung yung clip or yung paghaharap namin ni Third Eye. Sorry, wala ako sa mood ngayon eh. Sa mga pakaramdam ko. So nakita niyo doon, maganda naman yung outcome nung yung pagkikita namin nila Third Eye. Aksidente kasi 'yon. Ah, kumakain kami sa sa McDonald. Tapos bigla silang pumasok, galing sila sa explore nila. So si si Boss Rino nakita ko, then nandun na si Third Eye, no. So nag-usap kami. Nakita nyo naman doon na okay naman yung nangyari. Talagang giniit niya na hindi siya si Ben, si Ben Tumbling. Hindi siya 'yon. Pero ako, part of me, 'di ba? Part of me, I'll be honest, with no offense naman kay Third Eye. Still naniniwala pa rin ako na siya 'yon. Pero sige, aanuhin ko yung iaano ko yung word niya. Kukunin ko yung word niya. Then ano pa ba yung mga issues na napag-usapan namin? Din nakita niyo yung may tinanong ako tungkol doon sa nakalimutan ko itanong yung yung ah nag-meeting kami. Di umano, sinabi niya na nag-meeting kami. Nakalimutan ko yun. Kasi on the spot din naman planado yung pagkikita eh. Pero naamin ni Third Eye na for the show yung seminar daw na sinabi ni Boss Rino na nag-seminar siya. For show lang daw yun. So, alam na natin yun. Then, ah, ano pa ba yung Sorry, naghahang yung utak ko. Ano pa ba yung napag-usapan namin? For show yung then giniit niya, may third eye daw talaga siya. May third eye talaga siya. Pag mabibigyan ng chance si Sir Punso, pag pumunta uli, isasama namin si Third Eye do sa apartment. Pero babalikan ko uli kasi baka mamay ginigiba na yung yung apartment eh. Kasi nung pinuntahan ko yon, nire-renovate. Baka kasi mamaya gibain yung sayang naman kung hindi maabutan ni Third Eye yung apartment. Kasi hindi pa pwede si Punso eh. Kailangan merong mamagitan doon sa test na gagawin kay Third Eye. Pero pinanindigan niya, so far, pinanindigan niya naman na ah, tawag dito na may third eye talaga siya. Yun nga lang, di ba, yung seminar part, hindi na. Now, gusto kong pag-usapan natin, pinag-isa ko na rin. Yung tungkol do sa pag-ghost hunting. Ano ba yung, yung nangyari dun sa pag-ghost hunting namin do sa bahay tisa, bahay na tisa sa sa sorry, hindi ako makapag-consider. I don't know kung puyat ba ako or ano. Saan nga ba yun? Sa Balagtas. Sa Balagtas, Bulacan. Ito, sabihin ko sa inyo, no? Dun ko naranasan yung totoong ghost hunting talaga. Yung totoong ghost hunting. Hindi siya biro. Hindi siya biro. Nakita ko yung sacrifices nila sa Reeve, pati yung mga international Korean ghost hunter. Talagang
yung sa International Korean Ghost Hunter, talagang ano nila yun eh. Career talaga nila yun. Basta sabi mong career. Kasi parang ang ganda ng ano nila eh, ng fan base nila. Parang talagang mabubuhay sila doon sa ginagawa nila na yun. Yung grupo na Phantom Hearts. Talagang career nila yung pag-ghost hunting. Kaya ito ano, nagkaroon ako ng bagong isipin. Kasi yung mga previous ano ko, mga previous ghost hunting ko, una kasama ko si Sir Ed Kaluwag. Madali para sa akin kasi si Sir Ed Kaluwag nga, may power. Quote unquote power. Tsaka may ability siya na talagang makipag-communicate or mag-summon. 'Di ba? Or may third eye. Kung totoo man yung third eye, ano. Pangalawa, nag-ghost hunting ko, yung ano, kami nila Punso, kami nila ni RVS sa ano sa Villa Epifania. Kami mga amateurs kami eh. 'Di ba? So kung ano lang yung wala kaming alam sa tunay na proseso ng pag-ghost hunting. Nandun kami explore, tanong-tanong, tanong-tanong, 'di ba? Then pangatlong ghost hunting ko sa apartment namin. Wala rin akong alam. Nandun lang ako, tanong-tanong din, tanim camera. Ang nagiging guide ko, yung mga napapanood kong TV show. 'Di ba? So, dahil ganun yung, ano, yung nagawa namin nila Sir Ponso, nila RBS, pati, pati sarili ko do sa Valenzuela apartment. Yun na yung naging standard sa akin ng pag-ghost hunting talaga. Ganon. Pero, nung napasama ako sa mga professionals na to, hindi, I consider them professional talaga. Sila Sir Reeve, sila ano. Hindi pala talaga joke. Kasi nung una, pinapasok nila ako mag-isa eh. Pinapasok nila ako doon sa bahay na tisa, mag-isa. So, umupo ako doon, 'di ba? 10 minutes lang ako. 10 minutes lang ako doon. Ito yung unang pasok ko. 10 minutes lang ako doon sa loob. 'Di ba? Tingin-tingin doon kung ano-ano yung mga pinaggagawa ko doon, 'di ba? Tinutukan ko ng camera yung EMF. Feeling ko yung part na yung ikakat ko lang yun eh. Sa ano, doon sa footage. Kasi wala lang, nandun lang ako, tapos tingin-tingin ng kung ano-ano. Hindi ko rin alam ang ginagawa ko. So, naka 10 minutes ako kasi parang nanawa agad ako eh. Parang feeling ko wala naman nangyayari. 'Di ba? Wala namang result yung ginagawa ko. Lalabas na lang ako. Nung paglabas kong ganon, hinarang ako ni, ano, nakalimutan ko. Ano name ni Sir Korean? sorry, sorry, sir. I can't remember your name. Hinarang niya ako na, parang sabi niya ganon, pre, bakit ang lumabas ka kagad? Hindi parang hindi tunay na na-capture ko ba sa camera yon? Sige nga, ilalagay ko sa camera yun, parang sabi niya ganon. That's not a real ghost hunting daw, yung parang pumunta ka lang doon, tiningnan mo, wala na, 'di ba? Dapat daw talaga oras ka talagang nandun. Oras ka talaga nandun. Then pinabalik ako ulit, no, parang bumalik ka. 'Di ba? Parang hindi mo pa, parang wala ka namang ginawa, parang ganoon. Hindi naman ako na insulto, no, pero kasi doon ko naramdaman yung standard talaga nila, mataas. Kasi kung mako-compare ko dito sa Pilipinas, parang dito kasi sa Pilipinas napansin niyo yung ano, yung videos nila Kuya Red, nila Donsky. Hindi ito level ni Sir Ed Kalawag ha.
Ang level kasi ni Sir Ed Calawag kasi, meron siyang tinatawag na ability eh. 'Di ba? May ability si Sir Ed Calawag ewan ko, kung may nagsasabi daw, nagko-comment sa akin, patutunayan niya daw na peke si Sir Ed Calawag. Sige, okay lang. Kay Sir Ed, okay din naman yun, napatunayan yung peke siya. Pero, nakita ko yung pattern kay Sir Ed Calawag at kay Sir Shaman Tope. May ability kasi sila. Pero kaming mga nandoon sa bahay na tisa, mga wala kaming ganon. Pati mga Koreans walang ganon eh. 'Di ba? Mga walang ganon. Walang mga ability. I don't know, Sir, I am Reverie, may ability ba yung mga taga Korea na yung parang third eye ganon. Kasi nga nung nag-usap kami sa McDonald, yung naubos yung English ko. Naubos yung English ko doon. Ang sabi niya ganon. Naniniwala, parang may napag-usapan kami eh. Naniniwala ka ba na may multo? Nasabi ko yata 20% or 50%. Or dun sa mga dun sa mga lugar na pinupuntahan, parang ganun yung tanong niya. Pag nag-investigate ba, naniniwala ka ba agad? Sabi ko siguro mga nasa 20% or 50%. Nasa McDo kami nito, nasa McDo kami. Then siya, sinabi niya sa akin, ako 99%, tinagalog ko na lang pero English yung 99% daw, hindi siya naniniwala dun sa, niya. Parang naisip ko, ganun talaga dapat ang mindset talaga ng ghost hunter. Yung talagang halos hindi mo paniwalaan yung ginagawa mo. Kumbaga, pagka nasira na lang yung ulo mo siguro sa kakahanap ng explanation, dun ka na magdideklara na paranormal. Halimbawa, may narinig kang kaluskos, lahat naman ng ikaw na mismo sa sarili mo as a ghost investigator or ghost hunter. Dapat dinidebunk mo na yon. Kahit na hindi mo nakita na pusa ang nagpagalaw doon, kung makikita mo yung factor na luma yung bahay at bago ka umakyat doon, nakita mo may pusa ng pagalagala or may ipis or daga doon sa bahay, pag may narinig kang kalabog, yun na agad ay iisipin mo. Kahit hindi mo naman nakikita na ano ibig ko sabihin doon, men? Ang mentality ng tunay na ghost hunter, ganun talaga. Kasi parang i-expect mo, mahirap talaga makakuha ng evidence. So, anong nangyari, nung pinabalik ako dun sa loob, tagal ko dun sa loob. Hindi nga ako makapaniwala sa sarili ko kung ba't ako nagtagal dun. 'Di ba? Nakatulong kasi sa akin yung ingay ng daan sa labas. Kasi pag naririnig ko yung ingay sa labas, hindi ko na-feel na mag-isa ako. Parang ang feeling ko, kasama ko sila dyan sa labas. Then sa may bintana pa, pagkat punta ka, natatanaw mo pa yung istasyon ng pulis. 'Di ba? Feeling mo safe ka. Safe ka na aanuhin mo lang sila, 'di ba? So ang tagal hanggang sa sinundan na ako nila Sir Riv doon, nagkanta kami ng sarili naming nagkanda kami ng sarili naming session, yung mga pinilit lang ako ni Sir Riv na makipag-communicate. Hindi kasi nagbilin kasi sa akin si Olivia na wag daw ako makipag-communicate. Kasi nga 'di ba, syempre parang door 'yun eh, na baka mamaya anuhin kayo. Pero ang main purpose ko kasi doon, dapat talaga mag-observe. Pero si Sir Riv kasi, sinisi Hindi ko naman sinisi si Sir Riv, pero feeling ko gusto ring iparana sa akin ni Sir Riv yung talagang ginagawa nila. 'Di ba? Yung talagang para may idea ako siguro next time na magki-criticize ako. Ito malaking bagay sa akin to. Although na hindi ko pa naman nare-review yung footage ko.
ah, parang feeling ko negative ang nakuha ko. Ewan ko kala sa Rib kung may nakuha sila. Pero do sa Koreans daw may nakuha sila na ano na evidence eh. Hindi ko lang alam kung ano yung papanoorin ko pa yung upload nila. Pero sa akin parang wala no. Ang ano ko lang kasi ang goal ko lang naman kasi doon ah obserbahan yung ginagawa nila. Pero ang ginawa sa akin ni Sir Rib, parang tinuruan niya ako maging ghost hunter talaga. Oo nga naman, ano, pag i-criticize ko iba, dapat may sasabihin ka sa sarili mo na hindi, nagawa ko yan eh. Hindi, mali yung ginagawa mo. 'Di ba? Kasi nagawa ko yan eh. Although na pwede naman tayo magsalita ng ganun, ano, na, pero iba pa rin yung dating sa sasabihan mo kung naranasan mo nang gawin yung kinikriticize mo. Hindi dahil naranasan mong nakakita ng multo, magkaiba yun, ano? Kasi sinasabi ko, di ba, baka mamaya ma-misinterpret nyo ako eh. Sinasabi ko, di ba, hindi advisable mag-debunk pag nandoon ka mismo do sa lugar. Hanggang ngayon, titindigan ko pa rin yun. Pero kung ang ikikriticize mo, yung way ng pag-ghost hunt nila, hindi yung evidence ha, hindi yung maniniwala ka doon kung totoo yung multong na-capture nila o hindi. Yung pag ang kikriticize mo, yung the way sila mag-ghost hunt, kailangan maranasan mo rin talaga mag-ghost hunt. At yun yung regalo na binigay sa akin nila sa Riv at ng mga Korean International Ghost Hunters. Kasi nakita ko yung ano eh, yung ano talaga eh, yung hirap. 'Di ba? Just imagine sa isang kaluskos, magi-spend ka ng 2 oras. Mga nakaabot yata kami 2 oras do sa loob eh, or higit. Kasi ang haba-haba ng footage ko. Ang haba-haba, hindi ko nga alam kung paano i-edit. Mukhang mahihirapan ako nito, men eh. 'Di ba? Mga 2 oras yata yung ano yung footage na nakuha ko eh. Pero ina-narrow down ko yun, oh. Just imagine yung 2 oras or 3 oras na video na nakunan ko doon. Hindi ko naman kasi pwedeng i-upload lahat yon. Siyempre, aalisin mo pa doon yung mga walang kakwenta-kwentang bagay katulad nung nakatulala akong ganun. Siyempre, ayaw nyo naman panoorin yun, di ba? Na nakatulala lang ako ng ganun doon sa isang kwarto na madilim. Di ba? Ayaw nyo panoorin yun. Siyempre, gusto nyo lang makita na, nandiyan si Bungo, then nagtagal siya dyan, di ba? Just imagine kung paano yung hirap ng mga ghost hunter. Yung, alam mo yung feeling mo, pinipiga nila yung ano, lugar para lang talaga may ma-extract sila na evidence. Ganon kahirap, men. Ganon kahirap yung swerte mo kung talagang unang play mo pa lang ng camera mo, may nagpakita agad. Pero pag sa mga may ilap na lugar na katulad nun, kaya ito yung napapansin ko, no? Kaya minsan, yung mga ibang ghost hunter, parang napipilitan na lang mameke. Kasi nga, pag, pag olats na olats yung video nila o yung empty yung video nila, parang feeling nila hindi papanoorin ng tao. Pero yun ang gusto kong baguhin eh, yung pananaw na ano, na wag natin panoorin yan. Wala naman nakita dyan sa video niyan eh. Wag tayong ganon. I-try nyong i-enjoy yung process na ginagawa ng mga ghost hunters. 'Di ba? Alisin nyo na yung mentality na ghost hunting to. Ang aabangan ko lang naman dito yung makikita nila eh. Paano kung walang makita? Kasi yan ang sinanay ng mga peking ghost hunter sa atin eh. Na ang totoong pag-ghost hunting kailangan may evidence. Kaya nga yung nakakadebate ko sa sa comment section na ganyan. Kung sino man yung bugok na yun. 'Di ba? Parang paano ko walang makuhang evidence, 'di ba, men? Ibig ko sabihin, yung pag-ghost hunting mismo hindi naman kailangan makakuha ka ng evidence eh. May enjoy mo yung yung the way na kung paano niya ihanda yung equipment niya, yung parang ang papanoorin mo doon yung proseso na ginagawa nila, hindi yung paranormal.
na ginagawa nila, 'di ba? Sana dumating yung time ganun din yung panoorin ng mga Pilipino. 'Di ba kung paano yung proseso ng pag-ghost hunting. Parang ganito 'yan, men, ano. Nanonood ba kayo ng ng cooking show? 'Di ba pag may cooking show kang pinapanood, ang pinapanood mo doon kung paano maluto, 'di ba? Hindi yung kung ano yung kakainin. Nagigets nyo? Kasi kung ikukumpara ko yung sa pag-ghost hunting, 'di ba nag-enjoy kayo pagka nanonood kayo ng cooking show yung nilalagay na dun sa kawali yung mga sangkap habang naluluto siya, nakaka-enjoy panoorin eh. Kay Ninong Ricey nung nanonood diyan, yung process. At maraming interesadong manood doon dahil gustong matuto kung paano. Dapat ganyan din ang pananaw nyo sa pag nanonood kayo ng ghost hunting. Parang cooking show na yung proseso pinapanood nyo, yung paglagay ng ingredients, ng ganon. Hindi yung ang gusto nyo lang mapanood yung may nakita ba o wala. 'Di ba? Kasi dumadating kasi talaga sa buhay ng isang ghost hunter. Wala talagang may time talaga na wala ka talagang makikita. 'Di ba? Katulad kami do sa Villa Epipanya, 'di ba? Ano 'yun? Notorious na haunted 'yun. Marami nagsasabi na haunted yung lugar na 'yun. Eh sa amin wala talaga nagpakita sa amin eh. Wala talaga nagparamdam sa amin eh. May mga sinasabi ako doon na parang na-capture na boses or ano, pero debunkable eh. 'Di ba? Debunkable yung na-capture namin sa Villa. Hindi siya solid. Hindi, pwede mong sabihin paranormal, pero ang liit ng chance niya, hindi siya solid. Hindi katulad ng ano, ng yung mga talagang EVP na malinaw na yung magsasalita ng papatayin kita. Yung mga ganung, di ba? Yun lang sana ang enjoyin natin yung kung paano isagawa yung ghost hunting, hindi yung ano yung makikita sa ghost hunting. 'Di ba? Alisin natin yung kasi dahil pinamihasa ng mga fake ghost hunters yung ganyang uri ng palabas. Ang nangyayari, yung mga lihitimo, nababaliwala yung pinaghihirapan nila. Kasi pag pinanood ng mga audience, boring, walang nakita. Pero dapat ang pinapanood dun yung proseso. Mahirap siya, men. Mahirap talaga. Para kang alam mo yung hinihiwalay mo yung 3-in-1 na kape, hinihiwalay mo yung sugar, creamer, tsaka kape. Ganun siya kahirap. Di ba? Idagdag mo pa yung paranormal na larangan na nai-stereotype na madaling pekein. Diba? Kaya napapansin nyo, nasasaktan yung mga legit na ghost hunters kapag binababoy yung larangan na to. Hindi ko nga alam kung mag-enjoy kayo doon sa video na nangyari doon eh. Pero itatry ko, no? Itatry ko na i-edit sa magandang way para at least kahit pa paano mag-enjoy kayo. Tatry ko na wag magkaroon ng dull moments. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna Pahinga kaya muna ako sa YouTube. Hindi, magre-react na lang muna ako. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.